tithes and offering exhortation. So, bago ko ibigay ang exhortation about the tithes, meron akong tanong kasi may nag-post sa Facebook page na maraming kaguluhan ngayon about tithing. Amen? Tama pa ba mag-tithes? Ayan ang katanungan ko sa inyo ngayong umaga. Tama pa ba mag-tithes? Kasi marami ang nagsasabi that we are no longer under the law but we are under the grace of God. Kaya hindi na saklaw yung pagta-tithes. Amen? So mamaya natin sasagutin ang katanungan na yan. Amen! Hallelujah. Pag sinabi natin tithes, ano yung pumapasok sa ating ulo, kuya mo? 10%, di ba? 10% kaagad sa ating kinita o sweldo. We get 10% kung ano man yung kinita mo sa isang buwan. Amen? Maaring ito yung sweldo, maaring ito ay yung negosyo. I don't know kung saan mo kinukuha yung, maaring meron kang pinapaupahang bahay dyan. Yung 10% yan, yun yung sinasabi na tithing. Ito yung katuruan about tithing. Amen? And commonly, we give our tithes kung saan ka, anong tawag nito? Siyempre, kung saan ka nagsisimba, tama ba? Kung sino yung nagpapakain ng iyong spiritual life. Amen? Pero sabi nga ng iba, because it is Old Testament law, hindi na dapat ito sundin. Tama ba? Because we are now living under grace. Yun yung sinabi ko sa inyo kanina. Anong sabi doon sa bagong katuruan? Sabi nga doon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, di ba? Each man should give what he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Ito na yung bagong katuruan ngayon. Hallelujah! Well, tama yun. Amen? Kasi yun yung sinabi ni Jesus, kung saan ka, sa tingin mo masaya ka, ay ibigay mo. Tama ba, kuya mo? Kung sa tingin mo, sa piso mo, natutuwa ang Panginoon, ibigay mo. Yan ang sinasabi ko. Hallelujah. Kasi doon ka masaya eh. Amen? Kaya ngayon sinasabi, di ba, meron tayong kasabihan, kung saan ka masaya kapatid, suportaan ta ka. Di ba? Sabi ni Christian Vasquez dati, ewan kung natatandaan nyo siya, yung commercial niya, kung saan ka masaya, suportahan ta ka eh. Di ba? Nag-trending yan. Amen? Hallelujah. Magbigay ka. Kung sa tingin mo, yun ang nakakagalak sa iyo. For God loves a cheerful giver. Gaya yung sinabi doon sa aking binasa sa 2 Corinthians. Pero kung matandaan din natin na nung panahon na wala pa yung law of Moses, ito na kuya mo kasi hindi pa dumating, kuya mo pala, no? Hindi pa dumating yung law of Moses, panahon pa ito ni Abraham. Ang sabi doon, nagbigay siya ng ikapo. Amen? Sabi doon na nagbigay siya ng tithes kay Melchizedek, isang pare. Natandaan ba natin? Ewan ko kung natandaan ninyo. Kung hindi nyo natandaan, ito, i-refresh ko sa inyo. Genesis chapter 14, verse 18 hanggang 20. Ang sabi doon, then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High, and he blessed Abram, saying, blessed be Abram, kasi hindi pa siya Abraham, Abram pa siya, by God Most High, creator of heaven and earth, and blessed be God Most High, who delivered your enemies into your hands. Then Abram gave him tenth of everything. So kung matatandaan natin, hindi pa dumarating si Moses during this time, mga kapatid, amen? In the interpretation of Psalm, dahil nagbigay daw si Abram ng 10%, it is considered now as tithing. Pero during that time, kasi wala nga tayong tinatawag na tithing, although hindi pa tinatawag mismo na tithing during that time, but because he gave 10%, yun yung tinatawag na natin na pinapractice na pala ni Abraham yung tithing. So hindi pa ito sa law. So ang tanong ngayon, balikan natin, tama pa ba magbigay ng tithes? Hallelujah. Ito yung sinasabi ni Lord para hindi tayo maguluhan. Amen. Kasi mamaya, naguguluhan na yung iba. Pati doon sa Facebook, nag-aaway na yung mga pastor doon. Kasi binas, hindi na magbigay. Wala na, hindi na kailangan. Pero ako personally, mga kapatid, I don't know about you, I practice tithing. Pero kung tingnan natin, in legality, sinasabi doon, 10% lang ang ibibigay.
Paano kung galante ako ngayon, kuya mo, magbigay ako ng 20% dito? So hindi na yung tithing, kasalanan na yun. Kasi sabi, 10% lang, sinubrahan ko, kasalanan na yun. In legality, siguro titingnan natin na, hindi na yung tithing ko, sumubra ka na eh. Sabi ng Panginoon, 10% lang. Hinigitan mo dinoble mo. Di ba? So meaning, mali yung pagtatides ko kung nagbigay ako ng 20%. Well, para maintindihan po natin ng husto, let's put it this way, Sino ba dito nanliligaw? Si Coach Rimel, si Kuya Jeps, Kuya Mo, nasubukan natin manligaw, di ba? Ano bang nangyari nung nanligaw? It is an automatic response for you na magbigay ka. Tama ba? Magbigay ka. So magbigay ka. Ano ba yung ibibigay mong rosas, Kuya Jeff? Isa lang ba? Siyempre, 18 na. O 1 dozen na. Di ba? Tama ba? Kung meron kang mahal, kung gusto mong may bibigyan ka na regalo, gusto mo yung ipoprovide yung mga pangangailangan nila, yung the best. Gaya nga rin sinabi ko, kung sa tingin mo yung 1 peso mo is the best, ibigay mo. Amen? Kasi yun yung ginawa ng babae doon, di ba? Yung isa na lang talaga. Di ba? Isa na lang talaga. Bigay ko na ito. Kling! Tang, 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 tang. Wala ngang tunog kasi isa lang Kasi masyadong malalim hindi tumunog. Amen? So, gaya din na ating mga anak, kung gusto natin bigyan, yung the best talaga. Amen? Kasi pag malaki yung pagmamahal mo, anong response doon? Malaki ang ibibigay. Amen? So ngayon, minsan, ang nakakalungkot, pagdating sa gawain ng Panginoon, naging, metikuloso sa pagbibigay. Daming mga membro. Sana kayo napupunta yung mga tithes doon sa iglesia? Di ba, tinatanong, nagbigay naman ako doon, ba't kailangan pang humingi? Pambili ng piano, pambili ng bagong microphone ni Coach kasi gusto niya magandang microphone. Ba't pa kailangan humingi? Nagbigay na nga ako ng tithes para may panggamit doon. Amen? Remember mga kapatid, ang iyong pagbigay, it is between you and the Lord. Walang nakakaalam niyan. Amen? It is an act of faith. It is an act of obedience. Kung sinabi ni Lord, magbigay ka ng 10 milyon. Kasi kailangan ng church ng bagong iglesia. Kasi tumutulo na yung atip. Hindi tayo magbibigay ng 10 milyon. Mamaya sabihin na naman, prosperity gospel sila doon. Puro lang, pera-pera doon. Hindi pera-pera ito mga kapatid. Ito yung act of obedience, act of faith na sinasabi. And most of all, it is an act of love. Love. Kasi kung mahal mo, ibigay mo. Pinapakita natin yung ating pasasalamat at pagmamahal sa Panginoon. Kaya tayo nagbibigay. Amen. Sabi ko nga kanina, mas malaki ang pagmamahal, mas malaki ang pagbibigay. Now, going back to the thought, sabi natin, mahal natin ang Panginoon. Doon mo na lang i-base yung pagbibigay mo. Kung mahal na mahal kita, Panginoon. Doon mo i-base, kapatid, yung pagbibigay mo. Gaano mo kaya kamahal si Lord? Amen? Kasi mag-iisang taon na, dapat meron tayo yung tinatawag na first fruit. Di ba? Sabi nga, di ba, sa ibang iglesia, pag anniversary talaga, dinadala talaga yung bandi-bandihadong mga gulay, saging, kung ano yung first fruit na kaya nila idalhin sa iglesia. Thanksgiving, the goodness of God. Woo! Hallelujah. So kung sinabi natin na mahal natin ang Panginoon, siguro 10% is too little for Him. Amen? Maliit yung 10%. Bakit? Kasi siya rin ang nagbigay sa atin ng maraming pagpapala. Yung trabaho mo, yung asawa mo, pagpapala yan. Yung mga anak mo. Amen? Yung hindi ka nagkakasakit, pagpapala yan. So I think the number or the percentage is not the issue here in our giving, but the size of our love sa ating Panginoon. Mas malaki ang pagmamahal, mas malaki ang iyong ibibigay. Amen? So palagay ko,